Oh my gosh, hindi pa rin ako nakaka-uwi. Grabe, may namatay. Anyway, mute muna natin. Oh my God. Grabe. Ang lakas, hindi ko alam kung naririnig nyo. Ang lakas ng ulan pa rin, so Huwebes na ng umaga. Kamusta kayo? Woo! Grabe. Ikukwento ko sa inyo kung ano yung pinagdaanan namin kahapon para makauwi dito sa bahay. Kamusta kayo? I hope lahat kayo tuyo, walang binaha. Or kung may binaha man, I hope hindi naman sobra. Katatapos lang ng shift ko ngayon, so mag-aalas 7 na ng umaga. Nag-out ako alas 5. Work from home ako today. Pero grabe yung pinagdaanan namin kahapon. Like, sobrang, hindi ko ma-explain. Ang hirap talaga. Sharing is caring. Magandang umaga sa bawat isa. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko alam kung tama ba nung sabihin ko na maganda ang umaga after what happened kahapon. Para po dun sa mga nanonood sa atin na wala dito sa Pilipinas. So we have a super typhoon here in the Philippines. It's Super Typhoon Karina, which is being worsened by the southwest monsoon. A lot of flooded areas. We need your prayers. May mga landslides at may mga namatay din. Hindi ko lang talaga mapaniwalaan yung pinagdaanan namin kahapon para lang makauwi dito sa Novaliches. Grabe, sobra. Well, it's all in the news, 'di ba? Sa mga balita, nakikita natin kung gaano katindi yung mga nangyayari ngayon, especially yung kahapon. Ang daming binaha. Patuloy tayo mag-pray para sa lahat. So, Martes ng gabi, pumasok ako alas 8 ng gabi. Tapos, nag-out ako ng alas 5 ng madaling araw kahapon. And then, dapat uuwi kami dito. So, dapat kahapon uuwi kami dito sa Novaliches to attend the recognition of our baby. By God's grace, nakatapos na siya ng senior high school and with flying colors. May award, diba? Thank you, Lord. Tapos, next week anyway is the graduation ceremony. So, ayun na nga. Bumiyahe kami alas 5 na madaling araw papunta dito. And then, sa biyahe pa lang, hirap na kami kasi medyo may kalakasan na yung ulan. Dumaan kami ng EDSA, pero we have to go back. Atras kami kasi baha na. Take note, alas 5 pa lang yun na madaling araw ha, baha na. Bandang Cubao area, malalim na dun sa part na yon. So, lahat ng light vehicles katulad sa amin. Kasi sedan lang naman ang sasakyan namin eh. Yung kotse lang na regular. We have to go back, sabi ni Daddy, balik tayo, hindi pwede, hindi kakayanin. Titirik kami. Di balik kami. Naghanap ng madadaanan namin, di balik kami, daan kami ng Ortigas Avenue. Kasi nagbaka sakali kami sa C5, baka makalusot, baka wala pang build up ng baha. Pagdating ng C5, okay, pero malakas na rin ang buhos ng ulan. Take note, maaga pa to ha. Pero mabigat na ang traffic. Mabigat na at the same time, yung downpour, yung buhos ng ulan, matindi na. Marami kaming dinaanan kung saan kailangan naming umatras. Hindi pwede atras tayo kasi grabe, aabutin kami. Hindi naman namin po pwedeng i-risk. Isa lang ang sasakyan, mahirap pag nasiraan. Dumaan pa kami ng Commonwealth Avenue. Dumaan kami doon kasi nga nare-route na naman kami. Grabe, ang dilim-dilim ng langit. Pa alas 7 na ng umaga, madilim pa rin. Tapos malakas ang buhos ng ulan. Basta ang hirap kahapon, guys. Ang dami naming pinagdaanan para lang makauwi kami dito sa bahay. At ito ang nakakaloka ha. Alas 5 ako nag-out. Alas 5 ng madaling araw ako nag-out. Nakauwi kami. Dito mismo sa bahay. Pasado alas 12 na ng tanghali. Huh?
'Di ba may sasakyan pa kami nun. Papaano na lang yung iba na wala? Ang hirap. Nag-take chance pa kami na pumunta ng San Jose del Monte, Bulacan kasi dadaan sana kami ng NLEX. Sa totoo lang marami namang pwedeng daanan para pumunta dito sa amin. Yun nga lang, lahat ng mga naunang options, talagang wala, atras kami. Kailangan naming umatras kasi nga, hindi pwedeng isulong eh. I mean, ilusong. Aabutin yung makina. Tsaka may mga baha na nga kaming nadaanan na alam mo yon na yung tunog ng makina iba na. Kaya sabi ko, oh my God, hindi pwede naming i-risk talaga eh. Kung kinakailangan, doon na lang sa sasakyan muna magstay, palipasin, mag-overnight kami doon. Okay lang, wag lang masiraan ng sasakyan kasi ang hirap, ang layo ng trabaho ko. Novaliches ako pumapasok. I mean, Novaliches kami nakatira. Papasok kami ng Global City sa Taguig. Hindi pwedeng walang sasakyan sa kalagayan ko na to. I'm a PWD. We cannot risk losing the car. At hindi lang kami, ang dami naming mga kasabayan sa kalsada na wala, atras. So pag may sedan na kaming kasabayan na mauuna mo na silang lulusong, tingnan natin kung lulusong siya. Kung hindi, wag na, atras tayo. Pag umatras, atras na rin kami. Grabe kahapon, guys. Alam nyo, nung Ondoy, 2009 ba? Oo, 2009 yung Ondoy na experience din namin yon. Pero masasabi ko, iba to eh. Iba to. Well, back then, na-experience namin nakamotor kami. Which is mas mahirap kasi basang-basa. Paikot-ikot, naghahanap ng madadaanan na passable, na pwedeng hindi ka tumirik. Pero ito ibang klase. Kasi yung buhos talaga ng ulan, malakas. May kasama pang hangin. I don't know sa inyo, sa lugar ninyo, pero ito nga kinukwento ko yung naranasan namin kahapon. Grabe talaga. May point pa na gusto na naming bumalik na lang. Halika, balik na lang tayo sa opisina. Kasi for sure doon meron namang matutuluyan. And may mga baon naman kaming damit. Pero yun nga, nung nag-decide na kami na babalik na lang, hindi na rin possible yung mga dinaanan namin. Ang hirap, like sobrang hirap. To the point na palapit na kami ng palapit dito sa destination, dito sa lugar namin. Mataas naman dito. Medyo mataas naman dito. Pero yun nga, yung mga dadaanan namin papunta rito para makarating dito, baha. Tapos kitang-kita mo yung struggle sa mga motorista kasi talagang ang hahaba ng traffic, naghihintay, tapos ang lakas ng current sa yung baha, yung agos ng yung current, yung agos ng tubig baha, ang lakas. Sa direksyon northwest sa 25 kilometers per hour. Malakas Grabe yan, dilim. Pasado 6 a.m. to ha. Madilim pa rin. Sa typhoon category. Ang kagandahan nga lang po ay hindi naman natin nakikita na maglandfall po ito sa atin. Oo. So, pala yung pagkabulo ng sasakyan. Namunulan na tubig. Eh, nung bumaba na, malalim. Nung inuminisa sila yun. Pero nung mamatay, talaga inaano kami na rin. May nakadaan na malaki na. Commonwealth. At this early, grabe na to. Napakalakas ng ulan. Dahil sa mga gilid-gilid, iipon na ng tubig din. Grabe, lakas. Baha dyan sa Green Wheels. Ay! Nako, be! Patay tayo dyan. Hindi makadaan. Patay tayo dyan. Hindi makadaan, be.
nakadaan. Oh my gosh, hindi pa rin ako nakaka-uwi. Anyway, grabe. Anyway, so ayun na. Nakarating kami dito alas 12 na ng tanghali at pagpasok ko ng bahay, hindi ko na na-video pero grabe, baha din yung sahig namin kasi may tulo. May tulo may part na may tumutulo dito sa amin. So, naglimas pa ako. Kailangan kong maglimas ng tubig para malinis. Pero tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan kahapon. May pasok pa ako ng alas 8 ulit. Well, thank you Lord kasi nag-announce naman sa company na pwede ang work from home. Tsaka di ba nag-work from home naman ako every Monday. So, pwede naman as long as merong internet. Salamat sa Panginoon kasi hindi kami nawalan ng kuryente. Hindi rin na kami nawalan ng internet. Kaya thank you Converge and Meralco. Ay, alam ko yung iba kong kasamahan nawalan sila ng kuryente. Yung iba wala ring internet. Nalobat na yung mga cellphones nila. Grabe talaga yung mga pangyayari kahapon. Pero hindi rin ako nakapagtrabaho, nakapag-login ng alas 8 talaga. Kasi nga pagod na pagod ako. Puyat. Kaya nakiusap ako sa manager ko. Sabi ko, boss, mag-half day na lang ako. Kaya ito, kaninang madaling araw na alauna, doon ako nag-login. 4 na oras lang ako pumasok hanggang kaninang yung alas 5 lang na madaling araw. Grabe. Alam niyo, pag nanonood ako ng balita, grabe. Pag nakikita ko yung mga videos, lalo na yung video ng Commonwealth, or may pictures ako nakita ng Commonwealth Avenue kahapon. Grabe, nadaanan pa namin yun nung umaga. Pero nung around in the afternoon na, para ng dagat. Tsaka yung NLEX, guys. Kasi dapat dun kami dadaan eh. Nakapila kami dun sa mahabang pila na Usad Pagong. Sobrang bagal talaga. Usad Pagong kasi nga, sabi namin wala nang ibang option eh. Doon na lang kasi pag dito kami dadaan sa shortcut papunta dito sa amin, mataas ang tubig. Pero buti na lang hindi kami tumuloy doon. Napumila doon sa NLEX kasi malamang na-stranded kami doon, hindi kami nakauwi dito ng alas 12 ng tanghali kahapon. Nag-take risk kami talaga, nilusong na lang namin, buti na lang hindi naman ganun kalalim. Kinaya, pero alam mo yung dinig mo yung hirap na yung sasakyan eh. Tapos nagpipray talaga ako kahapon the whole time. Pasahero lang naman ako kasi I can no longer drive. Sabi ko, Lord, please wag niyo kaming hayaang tumirik kasi ang hirap. Hindi namin pinapatay yung makina. So simula nung lumabas ako ng opisina ng alas 5 ng madaling araw hanggang alas 12 na makauwi dito, bukas yung umaandar kami. Ayaw namin patayin yung makina kasi nga mahirap na. Baka hindi na mag-turn on. Na-experience kasi namin, nilusong na namin sa bahay yung sasakyan. Ayaw na pumasok nung pinatay namin at gagamitin na ulit. Ayaw na pumasok ng kambyo. Buti na lang naremedyohan na umayos ulit. So sabi ko, God is great pa rin sa amin kasi nakauwi pa rin kami. You know what? We have to pray, especially lahat ng mga talagang sinalanta. If you're going to watch the news, maraming namatay. May mga namatay na dahil nag-landslide, may mga nalunod din, may mga nawawala. And paano pa yung iba na not accounted for? I'm sure yung iba dyan hindi pa reported. Grabe. Ngayon hindi ko alam kung pwede mag-work from home. Pero ang sabi, wala pa rin daw pasok ngayon sa lahat ng eskwela. So thank God, walang pasok ang mga estudyante, 'di ba? Walang pasok ang mga government employees. Well, sana all. May option naman kami to work from home. Sana i-grant pa rin makapag-work from home. Kasi ang Lamesa Dam, taga Quezon City kasi, Novaliches, diba? Ang Lamesa Dam is umapaw na. Umapaw na siya kagabi. Wala yung gates na pwedeng buksan.
Unlike yung ibang dams na pwede silang magbukas ng isang gate, 2 gate para magpakawala ng tubig. Ang Lamesa Dam wala. So, nasa spilling level na siya. Ngayon, kumaga umaapaw na siya. Well, sa ngayon, masasabi ko na gising kasi ko, diba, nag-shift ako. Hindi na ganun kalakas yung ulan. Pero pabugso-bugso, malakas yung hangin. Kanina lang, diba, narinig nyo? Lakas ng ulan. Well, I hope magpatuloy na hindi na talaga lumakas. 5:38 in the morning. Kaka-out ko lang sa work. Tingnan natin. Madilim ang langit. Umuulan pa rin. Tingnan natin sa labas kung kamusta. Dala tayong payong. Sira na yung payong ko. Ito. Tingnan natin anong meron sa... Wow, ang dumi. Ayan. Puro. $7.20. Hindi naman ako nakatira sa subdivision, guys. Meron pa kang puno na tumba dito sa amin. Ayan guys, yung puno dito oh. Natumba siya. Ang laki-laki niyang punong yan. Like super big niyan. Ayan siya nung okay pa siya, nung nakatayo pa. Pero parang may crack na sa ilalim. Ito na siya ngayon. Kaya namin. Bago pa umulan ulit. Pabugso-bugso kasi ulan dito sa amin. Ino-monitor ko kasi siya, ang sabi sa balita. Nakalabas na si Karina ng Philippine Area of Responsibility ng PAR. Papunta na ng Taiwan. Well, ipag-pray natin na sana okay na. Baka kailangan nyo ng emergency numbers. Ipa-flash ko dito. Sa end ng video ko, screenshot nyo na lang kung kailangan nyo. Patuloy pa rin tayong mag-pray na makarecover lahat. Makarecover agad lahat tayo. Especially the ones who were badly damaged and badly affected, ano? Tapos ang balita, nag-declare na ng state of calamity for NCR and other regions. I-take advantage nyo na kung meron kayong mga SSS or meron kayong pag-ibig. Mag-apply na kayo. Kaka-check ko lang kanina bago ako nag-video nito. Yung option to apply, wala pa. Parang hindi pa enabled. I don't know why. Baka later in the day siguro. Ayan, so I'm sure makakatulong yan pag nakapag-loan tayo kahit papano. Anyway, mag-ingat tayong lahat and si Jamie ko pala kahapon, pagdating ko pa lang, well, every time naman na umuwi kami dito, nakakulong lang kasi siya sa labas, may kulungan siya na medyo malaki-laki. Nag-iyak siya ng iyak, talagang meow, meow, meow. Parang iyak siya ng iyak, hindi naman siya nababasa dun. Ala lang, siguro sabi niya, Mami, gusto ko nang pumasok dyan. Kasi every time na nandito kami, syempre nandito siya sa loob din ng bahay. Ano? How was it? How was it? Stay safe and dry sa ating lahat. Patuloy tayong manalangin. Hindi natin alam kung anong mangyayari dun sa pupuntahan nung bagyo. Kasi nga galing na dito, pupunta ng Taiwan and other countries siguro. Let's pray na hindi naman ganun katindi yung maging epekto sa kanilang hirap. Well, anyway, thank you and have a blessed week. Let's stay positive po. And God bless everyone. Bye! Sharing is caring.